problema mo lang, mag-respond. Parapakan natin ang Panginoon. Mr. Kai, our coordinator, sa ating mga elders, mga youth leaders, bigyan natin ng smile ang ating mga kapatid. Tingnan natin ang mukha kung nakakain ba ng dinner. Parang halata naman na hindi nakakain ng dinner. So, pagkatapos ng meeting, malapit lang ang Jollibee at saka ang McDo. Paki-guide lang doon. Pay as you order. Of course, nagpasalamat din ako sa ating pagkakataon na makatayo sa inyong harapan sa gabi ito. Saka pasensya na parang Tagalog na dahil hindi Manila, Tagalog. Every night, magbigay ng mga talk sa Metro Manila, Tagalog. Pero dahil sa kasipagan ni Sister Guy, so napapunta rin sa dating ito ngayon. Pagayan sana ngayon, no? I'll be Pagayan, but I decided to visit again para makita ang mga mukha na mga pinagpalang mukha sa ating Panginoon. Amen? Of course, ang topic natin ngayon sa Ebanghelyo talks about demon possessed. No? There is a theology that says that a Christian cannot be possessed by the demons but can be disturbed by the demons. Can be disturbed but cannot be possessed. Because during the baptism and confirmation, the Holy Spirit dwelled in us. No? He stayed in us. The Holy Spirit stayed in us. Therefore, sometimes, demon possessed, may mga theology na yung mga naintindihan nila ang baptism at saka ang confirmation can be disturbed but cannot be possessed. That's why, pag dyan kayo matutulog sa isang lumang tahanan, bahay, may marinig kayong mga naglalakad, no? May marinig ito. Yung natulog ako doon sa bahay pare sa Quezon City, so, tulog ako doon. Pag tulog ko doon, biglang nag-open ang pintuan. Biglang nag-open. So, rinig ko, in Jesus' name, daya Satanas, ganyan ko. Ngayon, after 1 hour, nag-open na naman. Grabe na, hindi ako nakatulog eh. Then ngayon, mga 4 times, tinignan ko sa labas, saan ba ang demonyo dito na buksan-buksan yung pintuan? So of course, pagka 7 AM, mga 8 AM, nagising, pagising ko, ang door na pala sira. Sabi ng demonyo, dinrama lang kayo eh. Of course naman sa ating panahon ngayon, hindi natin maintindihan bakit nangyayari ito sa ating kapaligiran. Ang mga patayan, bakit ito inaalaw ng Panginoon? Ang tanong po sa Catechism of the Catholic Church, number 309, if God the Father Almighty, the Creator of the ordered and good world, care for all His creation, why does evil exist? Catechism of the Catholic Church, number 308, but why God did not create a world so perfect that no evil could exist in it? Bakit hindi gumawa ang Panginoon ng perfect world? Sabi ng Catechism, we cannot avoid this question. And we always encounter this question, but we are in the ministry. We are performing our duty and responsibility. Yung galing ako sa Bongga, yung tinirahan namin doon, grabe ang takot ko dahil yung kapitbahay, the next house, biglang dumating mga pulis.
Yung doon nakatira ang convert pastor ba? So, natakot kami ba? Baka mayroong tirahin doon na drug addict, saan kami. Ang problema pala, ang 7 years old na bata, rinirin sa kaniyang ama. Raped by his own father. Okay? And why it happened? So yun ang mga tanong na palagi nating marinig. Why it happens? Then, the catechism continue the explanation na sabi ng catechism, God in His infinite wisdom and power could always create a world, something better. But with His infinite wisdom and goodness, God freely will to create a world in a state of journeying towards its ultimate perfection. Maganda ba ang sagot sa catechism? Amen? No? Sabi na, why God did not create a perfect world? The answer is yes, God can create a world better than this world. But He will to create a world that will journey to its ultimate perfection with our cooperation. Amen? Malakpakan natin ang Panginoon. So, nasagot, no? 10%. Then, wonder tayo, di ba? Bakit nangyari ito? Bakit nangyari naman sa Jerusalem? That Jerusalem was captured by King Nebuchadnezzar with his forces na pinangako naman ng Panginoon sa mga Israelita na hindi niya pababayaan ang siyudad ng Jerusalem at ang templo ng Jerusalem. Ngunit ang pahayag ng Panginoon sa 2 Chronicles chapter 36 verse 15, ito ay nagsabi, ang Ginoo in Cebuano version, ang Diyos sa ilang katigulangan, nagsigig pahimangno kanila, pinaagi sa iyang mga alagad, kay naningawa man siya sa iyang katauhan o sa iyang templo. Apan nagpadayon sila sa pagpakasala, nagbugal-bugal sa mga alagad sa Diyos o gitamay nila ang iyang mga pulong o ang iyang mga propeta. Busa nasuko ang Ginoo sa iyang katauhan o dili na gayod mapuy-puy. Nasuko ang Ginoo. O sa may resulta, consequence ng kasuko, when God got angry against His people, busa gihimo sa Ginoo nga sulungon sa hari sa Babylonia ang siyudad sa Huda o ipapatay sa mga taga-Babylonia ang ilang mga batan-ong mga anak dito sa templo. Wala man luoy ang hari sa Babylonia sa ilang mga anak na lalaki o babae, batan-on man o tigulang, itugyan sila sa Ginoo adto sa hari sa Babylonia. Meaning, sige o bumili ang pare, sige hata o input, pero kung saan man naturon din sa siyudad sa Subo, anong gawin natin? Ilan lang tayo nakaupo sa mga upuan natin na nakikinig sa salita ng Diyos? We have millions in Cebu City who are now enjoying worldly pleasure. Diba? Nag-enjoy sila sa mundo. Tayo dito pabalik-balik, pareho lang mukha, next, tweet, pareho pa rin. Nung binagyo daw ang Yolanda sa Tacloban, yung pelikula, yung doon inagay palagi sa kumbinto, yung makita niyo yung mga nagsisimba, magsabi yung peliko, worshippers. Ngayon, nasira sa Yolanda, nag-read sila sa sinihan. Doon sila nagsimba. Dinala pa rin ang peliko doon. Pag nakita niya yung mga nag-watch ng movie sa sine, sabi niya,
Worshippers, pareho pa rin. yung palagi nakawad sa mga nagpapunta-punta palagi sa sinihan ng mga questionably ang salida, pareho pa rin ang mukha sa nag-ati ng misa. Ang nakaalam ang piriko. Ang parot. So, focus tingnan mo, sabi ng Panginoon, no, na He is a merciful and compassionate God. Why He allowed these things to happen in our surroundings? Healing. Diba? Why He allowed this? But here, why He allowed the city of Jerusalem to be destroyed and to be captured by the king of Babylon? And the king of Babylon killed all the people in the city. Because, ang sabi ng Panginoon, ang Panginoong Diyos sa ilang katigulangan, nagsigit, patuloy ang pagbibigay ng mga tagubilin at mga payo sa kanilang sa mga tao sa buong syudad. Ngunit hindi sila nakikinig hanggat nagalit ang ating Panginoong Diyos. Merciful, but mayroon pa rin oras sa justisya. Amen? The justice, pag maabot na ang justisya, no? Diyan na. That's why sa ating understanding the situation na yun, tulad sa maintindihan natin, bakit ito nangyari? Parang ilagay natin ang ating sarili kay Joseph, no? Na sa bilang isang 17 years old, may mga kapatid na 11 kapatid, no? 11 na mga kapatid. Anong ginawa sa kanyang kapatid? Halos patayin. Linagay sa isang wheel, sa deep wheel, na walang pinuntahan niya ang mga tupa. Pagbalik niya, wala na si Joseph, bininta na as alipin, as a slave in Egypt. So tayo naman, si Joseph, ano kaya ang reaksyon natin sa ating pamilya? Bakit ito nangyari? Bakit ito nangyari? Ang Christianity, tayo pa ang the only Christian nation in Asia. Pero ganito pa ang sitwasyon sa ating bansa. Napakasakit, no? Ano ba ito? Ang sagot naman ng Matthew chapter 13 verse 28. This is the work of the enemy. Bakit? Why is it na ang ating mga missionaries in 1521 planted the seeds of the gospel, the word of God in Cebu? Dito pinatayo ang unang cross. Diba? Sabi ng mga protestante, walang cross. Dahil ang cross ay simbolo sa kahiyaan at kamatayan. The cross is the symbol of sin and death. Therefore, hindi tayo mamumros. Yun ang sabi ng mga protestante sa amin. Pero, sa awit namin, ang inawit namin, hindi tayo maniwala sa cross. Dahil that is a symbol of sin and death. Pero ang awit namin, thank you for the cross, the mighty cross. Ang mga tigulang nila po. That God Himself should die for such a cause. Hindi tayo mamuros because the cross is symbol of sin and death. Sabi ng mga members, Amen! Pagkatapos sa preaching, ginamit, thank you for the cross, the mighty cross. Sabi ng aking nanay sa una, saan ba tayo maniniwala? Sa preaching o sa awit natin? Where we believe in preaching or in singing. Dahil sa preaching, sila, patuloy silang namumuros. Hindi nila alam na ang cross, totoo naman yun. Dahil noon, pag kayo ay isang kriminal, pahihiyain kayo. No? Ipato kayo doon sa cross, ipakita sa publiko. Symbol of sin and death.
Papahiyain kayo doon. Totoo naman yun. Ang hindi namin naintindihan, diyan lang kami nag-period. Totoo yun na ang cross is symbol of sin and death. But si Kristo ay napako na sa cross. Ang cross na yon ay hindi na simbolo sa kakahiyaan at kamatayan, kundi simbolo na sa ating kaligtasan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Totoo yun eh. But the meaning of the cross, before Christ died on the cross, totoo yun, na symbol of sin and death. Simbolo sa kahiyaan at kamatayan. Ngunit, yung si Kristo ay nagpakamatay na sa cross para sa pagliligtas sa atin. Ang cross noon na simbolo sa kakahiyaan at kamatayan ay ngayon nagiging simbolo na sa kaligtasan kung sino mang maniniwala sa ating Panginoon Kristo. Amen? So, kailangan alam natin paano sagutin, ha? Dahil, yun noon ako nag-isip-isip, bakit? Simbolo yun sa kamatayan. Hindi kayo mamumulos. Hindi kami namulos. Pero ang awit namin, thank you for the cross. Napakaseryoso pa sa mukha. Mas seryoso pa sa Katoliko. Dahil Katoliko pag kumakanta, tumitingin pa sa iba, pero yung mga kami, hindi tumitingin. Ang problema sa amin, kahit saan kami tumitingin, wala naman kami cross. Ang iba doon sa isa, layo sa pero of course naman, the cross is the center of our contemplation. Paano kayo makakontemplate na pinako si Kristo sa cross? Ang tinignan mo, ang isamin. Posible, no? Makabaliw yun. Tinignan mo, kukuan. So, the cross is the center of our contemplation. Pag may makita tayong cross, we remember that our Savior, Jesus Christ, died on the cross for salvation. Ngayon, anong kaibahan sa Katoliko at sa hindi Katoliko? Kami Katoliko, pagkamatay ni Kristo, diyan nag-umpisa ang kaligtasan. Forward. Pero, ang kami mga hindi Katoliko, pero ang sa Katoliko, forward and backward. Christ died for all. Forward, and then yung namamatay na hindi pa siya isinilang, linigtas pa rin yun niya. Because He is the Savior of the world. Amen? Kailangan nakasulat yun sa isip. Anong kaibahan? Dahil, basta He died for our sins. Sinong inalayan niya sa kanyang buhay? Yung mga forward lang? Sa amin forward. Pero iba-iba man sa amin doktrina. Pag Lutheran, meron kami doktrina predestination. Yung predestination meaning, before you are born, kung pang-impirno kayo, pang-impirno ka na rin. No? Kung pang-hipin kayo, hipin ka rin. Predestination. Doctrine. Kahit anong gawin mo, dahil ang mukha mo pang-impirno rin, predestination. Impirno ka na rin. No? Yung sinabi nila na, hindi pa nga nag-umpisa ang court's proceedings, pag tingnan mo ang mukha, suspect na kaagad. So, yun rin ang uniqueness namin pag Lutheran, mayroon tinatawag predestination. Ibig sabihin, before you are born, nakadestina yung buhay mo. Kung panghipin pa kayo, panghipin. So, ang argument nila, maganda rin. Kahit na gaano kayo kasama, at the end, rin kayo, you repent, dahil panghipin kayo eh. Pero kahit gaano kayo kabuti, at the end, makagawa ka rin ng malaking kasalanan dahil mukha mo, panghipin yung rin. Punta kayo sa Presbyterian. Itong UCCP dyan, Presbyterian yun noon, 1948 na UCCP. No? Ang sa amin, ang Presbyterian, iba naman. Sa kanila,
ang priority, ang i-preach ang gospel sa mga mayayaman. Dahil yung mga mahirap, ibig sabihin, pinahamak yun sa Panginoon. So, karamihan, sa Presbyterian in America, mga mayaman. Yun si Hillary Clinton, presidente ng mga Presbyterian din sila. So, may isang pastor na pangalan Albert Simpson, na isang pastor ng Presbyterian na naintindihan niya na hindi ang Ebanghelyo, the gospel, is not only exclusively for the rich. So he decided to establish his own Protestant denomination. Yun ang Alliance Church ng Gira. Yun ang history namin. So, I'm giving you a partial history of our, So, yun na sila dyan, pati mga mahirap, sinali na sa, evangelization. Pero itong Presbyterian, focus din ito sa mga mayaman. Tingnan mo yung hospital dyan sa, di ba? Di ba, Matilde Bradford Church, tingnan mo yung hospital, ang laki, Dahil pagkamatay ni Matilde, yung lahat niyang kayamanan, pinadala sa Pilipinas, binili ng mga property dyan. So, pagkamatay niya, binigay sa atin. Hindi man ibigay sa simbahan, pinatihati sa pamilya. Pero si Matilde, yung namatay siya, pinadala niya dyan. Nagiging na rin, ginamit sa So, mayroon yun. So, dito naman, sa question, bakit ito nangyari? Because God has a plan. Yung si Joseph nagiging alipin, di ba? By the divine providence, in Genesis chapter 39, from being a janitor, he becomes a manager. And then, nagustuhan siya sa wife ni Potiphar, gustong makipag, gusto niyang ma-boyfriend si Joseph, at saka si Joseph ay mukhang artista, ang asawa ni Potiphar, mukhang manicurista. So of course, hindi tinanggap, inaccuse, dahil sa galit niya, hindi pumatol si Joseph, inaccuse niya na rinirip siya ni Joseph. So, napunta sa bilangguan. Maganda na sana ang buhay na bilanggo. Ngunit, with God's divine providence, galing sa bilangguan, ginawa siyang governor sa buong Egypto. So, in the Catechism, the Catholic Church 314, nagsabi, we firmly believe that God is the master of the world and of His history, but the way of His divine providence are often unknown to us. Amen? Sometimes hindi natin maintindihan. He becomes a governor. But according to the Bible, when there was a famine in the land, the brothers of Joseph came to Egypt to buy wheat and food for the family. So yung nakita ni Joseph, itong mga kapatid kong nagpinta sa akin. Kung kayo si Joseph, anong gawin mo? Capture! Para makaganti na siya. Ilagay niya sa bilangguan. Ngunit, para umiyak pa siya. At saka yung maliit pa siya, nag-dream siya na yung nag-harvest daw sila ng mga wheat, mga palay, yung kaniyang big kiss, yung kanyang inani tumayo, yung inani sa kanyang mga kapatid, nag-go down sa kanyang inani. Isang reason yun na mundik patayin si Joseph sa kanyang mga kapatid. Ngunit, dahil sa providence sa Panginoon, na save ang kanyang life, ngayon nagiging governor sa buong Egypto. Ngayon, nakita mo ang mga kapatid, you saw your brothers na buhay mo. Anong gawin mo? What will you do to your brothers who were the reason of the suffering of your life? Of course, revenge, di ba? Yun ang tao. But yung hindi na makayanan ni Joseph, according to the Bible in Genesis chapter 45, verse 1 to 5, Joseph revealed himself to his brothers. He said to his brothers, I am Joseph, your brother. And they were shocked. They cannot see anything. Why this brother of ours na bininta namin para maging alipin, now i-governor ko naman?
Of course, siya sila lahat. Pero ano sinabi ni Joseph? Do not be afraid. Come closer to me. Do not blame yourself for what you have done to me, because God, in His goodness, turned this evil into good. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Then they were so afraid. But Joseph said, do not blame yourself. Do not be upset because you have plotted evil against me. But God turned it into good in order to save many people's lives. Gusto pa niya, malapit kayo. Kung Pilipino kayo, wala kayong mga iya! Ganyan naman sila. Ngayon, punta kayo dito, magbili-bili ng pagkain, pero noon, anong ginawa niyo sa buhay ko? Ganyan, kung Pilipino ng Pilipino. Anong ginawa niyo sa buhay ko? Sinira niyo ang buhay ko. Kung Pilipino kayo, takbuhan sila, diba? Pero ano sabi ni Jesus? Don't be afraid. Do not blame yourself. Kahit sa anong ginawa niyong kasamaan sa akin, yung ginawa niyong kasamaan, God turned it into good to save many people's lives. Yun ang virtue na kailangan matanggap natin sa tayong lahat na naririto sa room na ito ngayong gabi. Amen? Kaya sometimes hindi natin maintindihan ang mga problema sa ating tahanan, in our home, at in ating mga brothers and sisters. Sinaktan tayo, sinira ang ating buhay, destroying our future. Imagine ka, yung classmate kong pastor, pumunta sa Manila, umiiyak. Bakit umiiyak tayo? Mag-driver na lang ako dito. Nasira ang buhay ko. Bakit? Ang asawa ko. Habang ako ang mag-preaching, yung brother-in-law ko nagiging boyfriend niya. Then, ano di ba? Gunagin mo kayo lahat. Oo eh. Gunagin kami lahat, pero nawala sa isip nila yung pagkagunagin. Ngayon, nandito sa Cebu, sabi niya, akala ko, mabait-bait kami mga gunagin. Sabi namin noon, mga Katoliko masama. Sabi na, Brother Noy, alam mo, gusto ko na rin mga Katoliko. Imagine, di ba? Sabi mo, mga masama ang mga Katoliko noon, anong ginawa sa Panginoon? Sige, continue to accuse the Catholic people na mga masama. Dahil I will allow these things to happen in order for you to realize. Dahil pag-debate, hindi man siya matalo. Magaling mo, malaki pa ang katawan. Takutin pa niya ang kalaban niya. Ngayon, he realized, not through discussion, but to what happened to his wife. Pero sabi ko, please, Elmer, Pastor Elmer, forgive your wife. Hanggang pumayag na siya. Forgive your wife. Dahil umiyak-iyak yung wife palagi. Brother Noy, sabihan mo yun si Pastor. Sabi ko, okay ako na magiging mag-counselor ninyo. Basta magkatuliko na kayo. May kondisyon. pero noon, yung bago pa akong nabinyagan sa pagkatuliko, when I was baptized in the Catholic Church, sila yung taga-usik. Yung Pastor Elmer, wife niya, nabaliw na yan, nasira na yung isip sa pastor na yan. Ngayon, sinong sira? Of course, we still allow these things we understand na the Lord is really the master of the world and its history. Yun ang nakasulat sa Isaiah chapter 41 verse 4. Sabi ng Panginoon sa Isaiah, napakaganda sa Cebuano eh. Pakinggan natin ang sinabi ng Isaiah chapter 41 verse 4. Sabi ng Biblia,
kinsay nagbuot sa dagan sa kasaysayan. Ako ang Ginoo diha na sa sinugdanan, who holds the flow of the history. I, the Lord. Kung sino daw ang may hawak sa kasaysayan ng buong mundo, ang Panginoon. At siya din ang may hawak sa kasaysayan sa ating buhay. So kung ano mang mga pangyayari na hindi maganda, tulad kay Joseph, sundin natin ang attitude ni Joseph. Na imbis takutin niya ang kanyang mga kapatid dahil gobernador na siya, dahil sa kanilang masamang ginawa, when Joseph was still 17 years old. Muntik nilang patayin si Joseph. Ngunit wala siyang masamang dinidintig sa kanyang puso. Amen? Yun ang totoong may tiwala sa Panginoon. Hindi na bibigay ng masamang loob sa puso. Amen? Dahil alam ko, ang dami ninyong mga problema sa buhay ninyo, sa inyong pamilya. No? Sa pagtingin pa lang, halatang-halata na daming mga problema ang nangyari. Ngunit sa gabing ito, kailangan sundin natin ang virtues ni Joseph. Amen? Don't be upset. Don't blame yourself for what you have done. Even you have plotted evil against me, but the Lord turned it into good in order to save people's life. And Joseph assured them with a touching words, alagaan ko kayong lahat hanggang sa akin. Because I am the governor, I'll take care of you until I die. Don't worry. Do not continue blaming yourself. That's why tayo naman, kung mayroong mga, there were many bad things happen in our lives last year or in the year 2012, stop blaming yourself. As what the patriarch says, do not blame yourself. God allowed it to happen, but God in His divine providence knows how to bring good from the consequence of evil. God is in no way, Catechism of the Catholic Church 310, directly or indirectly, He is not the cause of any evil, but He permits it, however, because He respects the freedom of His creation and mysteriously know how to bring good from it. So yun ang verse na sabi na, all things work together for good to those who love the Lord. Amen? Pag kayo ay saktan sa boyfriend mo, huwag mong iidibdib. Pag kayo ay saktan sa girlfriend mo, don't put it in your heart. Surrender it to the Lord, like Joseph. And what happened to Joseph will also happen to you right now in the mighty name of Jesus. If you allow the Holy Spirit, if you ask the Holy Spirit, ang virtue ni Joseph the Patriarch ay matanggap natin sa ating buhay. Kung anong natanggap ni Joseph na biyaya galing sa Panginoon, matanggap din natin. But sundin natin ang virtue ni St. Joseph. Amen? In times, we can discover that God, in His almighty providence, can bring a good from the consequence of evil. Even a moral evil caused by His creature. It was not you, said Joseph to his brothers, who sent me here in Egypt, but God. You meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive. From the greatest evil ever committed, the rejection and the murder of God's only Son, caused by the sins of all men, God, by His grace and divine providence, brought the greatest good for all of us, the glorification of Christ and our redemption. But for all that, evil never become good. Amen? Ang pinakadako nga kanil-at kaghimok sa kreasyon, mao ang pagsalikway kang Kristo o ang pagpatay kaniya sa cross. Apan ang mga pagsalikway o pagpatay kang Kristo
nagdala kini og kaayuhan kanato ang pinaagi sa kamatayan sa cross natubos kita sa atong mga kasalanan. Therefore, mysteriously, even in the greatest evil that happened in the world, God in His divine providence can bring it, can turn it into good. What happened to Jesus Christ, the rejection and the murder of the only begotten Son of God, God in His goodness and His divine providence brought to us His redemption from all our sins by the death of His only begotten Son on the cross. Amen? That's why kung anumang mga evil na mangyari sa ating buhay, you will surrender it to God. Sundin natin si Joseph. Wala niya gibling, hindi niya binibling ang kanyang tatay, ang Panginoon, ang kanyang mga kapatid, but humbly accept it and surrender to God. Ang ginawa sa Panginoon, dahil sa awa ng Panginoon, kay Joseph, dahil sa kanyang kabaitan, from janitor becomes a manager, from jail becomes a warden and governor of the land of Egypt. Ngayon, sino ang Panginoon na ating pinaglilingkuran? Di ba ang Panginoon din ni Joseph? Sino ang kasama sa buhay niya? Walang iba kundi ang Panginoon na ating minamahal at ating pinaglilingkuran. So kung hingiin natin sa Panginoon na ang virtue ni Joseph ay magiging ibigay niya sa atin sa kanyang awa, kung hingiin natin yan, kaya rin ibigay sa Panginoon ang mga biyayang binigay niya kay Joseph sa ating buhay. Amen? Yun naman in my life, as a president of the Association of Converted Pastors, ang daming mga pangyayari masama. May pastor na biglang mag-disobey, may pastor na bigyan ng kapital para magbuhay, pagkatapos ano pala? Drug user pala. Diba? Anong reaction ko? I give, I surrender to the Lord. Lord, it's not my ministry. It is your ministry. Hindi naman ako ang may-ari sa ministry dito. Yun ang problema sa ibang mga charismatic leaders. Isip nila sila ang may-ari sa ministry. Hindi naman. God is using us in a particular period of time in His ministry. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. That's why, maraming mga leaders na parang magsilos. Hindi yun. Because it is the ministry of the Lord. Bakit nakaupo tayo dito? Because of our God. Hindi pa dahil kay Jesus, bakit magsakripisyo tayo dito? Diba? Ang lahat na ginawa natin, ang pag-awit natin sa mga papuri, dahil gusto natin mapansin sa ating Panginoong Hesus na mahal natin siya. Wala namang ibang gusto natin mapapansin sa atin dito. Ako naman, bakit magpunta ko doon? Meron ba akong class na para mapansin? Wala naman. I came here para mapatunayan ko sa Panginoon na He is the number one. Amen? Oh. May mga, tingnan niyo yung mga iba-iba dyan na magpunta lang sa galiling dahil sa crash. Ilang buwan, wala na. Kung magpunta kayo ito dahil sa Panginoon, of course, marami rin makras sa iyo. Amen? Because ginawa natin para maramdaman ni Jesus na mahal natin siya. That's why we came here. Lord, alam mo, atin ako ng prayer meeting ngayong gabi dahil ikaw ang pinakamiruan eh. Hindi ko naman alam kung napansin mo ito, pero sana mapansin mo. Nasa lahat ng mga kilos ko, ang pag-upo ko sa upuan ko, pagparamdam sa iyo na ikaw ang aking panginoon. Amen? Tulad sa akin na, every week, sakay ng aeroplano. Of course, ba timing? Okay lang yung once a month sakay aeroplano. Yung twice a week, 3 times a week. So, frontline kayo sa Baguio. Pag doon kasi aeroplano ng Baguio, Lord, kung hindi pa lang dahil sa iyo, Lord,
Basta hindi rin ako magsaktan ng aeroplano mo. Kasi mag-iyakan na yung mga pasahero. Ganyan eh. Grabe ang lakas ba? Di ba mawala kayo? Yung mga verses na na-memorize mo, biglang nawala sa kaya na ang bahala doon. Dapat ngayon, Jehovah's Witness. Biglang nawala mga verses. Imagine ka, mayroong kasama niya babae na binanon niya, minamasa niya, di parang magkulat na dahil sa turbulence. Ako naman tumitingin, nahiya rin ako rin ang laki-laki sa krus na nasuot ko ngayon. Hindi pwede sisigaw rin ako, dahil baka tingin sila sa akin, hindi nila yung pinansin ang laking krus at suot na sigaw-sigaw pa. So, ito, frontline sa Bagyo. Ngunit, ginawa natin ito kung ano man ang mangyari, kamatayan man, kung ano mangyari sa buhay, ginawa natin ito para sa ating Panginoon. Kung tayo ay mag-akyat ng mga kaluluwa, pabalik sa Panginoon, pabalik sa community natin dito, we do it because of Jesus. Because if we do it for the Lord, hindi tayo magsawa. Hindi ka makapuyan, you never feel tired. No? If we will do it for the Lord. Kung masaktan kayo sa mga kasama natin mga workers dahil hindi natin alam na baka masaktan siya sa kanyang boyfriend. So biglang magsigaw-sigaw, ano? Ngayon, kayo naman, magtampo-tampo kayo, magtampo. Hindi mo na kung ano problema niya eh. Okay. Kayo naman sa shoes niya, awayin kayo sa girlfriend, di ba? Di ba, magsigaw kayo? No? Pero sa akin ngayon, as a preacher, 42 na, makakontrol na. Hindi na makasigaw. Kung hindi mo gusto, mas lalo naman wala akong pakialam. pero noon, mga 16 to 20, parang mamatay pag nagawa yan eh. Pero ngayon, lalo na pag-aabot na ng 45, 50, parang wala na eh. Makaalaala lang sa pag-ibig tuwing February 14. Pero noon, 16 to 19, basta kumain na pa. Tanungin, anong problema mo, Day? Wala! Mga 17-25, maraming namatay. Yung dito, 2019, isa ako rito na yung panahon ni Dr. Madirita, isa akong magbigay ng mga close dito. Di ba sa Merikuran dyan, mayroong portion dyan sa mga baliw, mga buang. Pagpasok mo dyan, English kagad, what's your name? Where do you live? Pero, how old are you? Mga buang kayo. Karamihan sa mga nabaliw dyan, pag i-observe mo sila sa mga record nila, kaya sa pag-ibig. So yung mga pag-ibig nakabaliw yun. So, be careful. Hindi ko alam kung nag-transfer na ba ang kanilang naman dyan. Basta, ang kasama ko Koreano, sabi ng Koreano, the Lord's love you. Sabi ng buang, unsa ka? Koreano mo, Pastor. Jesus loves you. Jesus loves you and He died for you. Yun siya, okay, klaro! So, if we surrender everything, God, what's happening sometimes if we cannot understand those evils that happens in our surroundings, makabuang yun eh. Amen? Makabuang. Pag hindi tayo mag-surrender sa Panginoon, submit everything to God, dahil sa mga ginagampanan natin mga responsibilidad, mabuang kita. Then, dagdagan pa sa pag-ibig.
Diba? So, pag-ibig na, surrender na. No? Grabe ba mga Pilipino nung nahinga? Ibigay lahat. Lahat ibigay. Hanggat wala nang mabigay. So sa gabing ito, mga brothers and sisters, we'll continue. That's why in our readings now, nagpaalaala sa atin na hindi tayo ma-discourage sa mga evil things that happening around us. We'll continue to trust the Lord because do not forget it. God in His mercy and divine providence knows how to turn evil into good. Huwag ninyong kalimutan na. Amen? So para magiging encouragement natin, kung ano mga problema, ako naman paikot-ikot sa buong Pilipinas para makakay na makaluluwa pabalik sa Panginoon with my community, the Association of Pastors Converted to the Roman Catholic Church in the Philippines. Napakahirap, ngunit ay surrender to kayo. Hindi, basta-basta. Ngayon, nakita ko na ang pinaka-challenge is leadership. Money. How I manage the money in the community. Because these are convert pastor. So, the passbook must be black and white. Kung anong pumasok, kung anong na-withdraw, kailangan black and white ang passbook sa bangko. Dahil yun ang dahilan sa group. So as a leader, the needs of the community throughout the country, grabe. Ngunit ako naman, kailangan ang the money must be released in accordance to what is being agreed of the organization. So you always stick to the agreement. Dahil mayroon naman nakakaawa ka niyan. So ako naman, pag mayroong pira, dito lang ako makukuha sa pira ko. So, I have to be careful kung mayroong magbigay 500, 1,000. Ano man ito, sister? Para sa akin o para sa aming asosasyon? Dahil pag magkamali ako, 500 magiging issue sa buong grupo. At ang pinaghirapan mong ministry na 5 years old ministry, isang saglit lang nasira. And alam natin na itong lahat, with the divine providence of God, we cooperate hanggang sa ating makakaya. And what is beyond our capacity, we will surrender it. Amen? Because mayroon tayong limitation. And tonight, we will surrender. Kung ano man ang nangyari kay Jose, hingin natin sa Panginoon, Lord, change my attitude na magiging tulad kay Jose para yung mga blessings na binigay mo kay Jose sa gabing ito, matanggap ko rin. As Joseph enjoyed his life as a governor in Egypt, hindi na ako, Panginoon, mag-ambisyon na magiging governor. Bigyan mo lang ako ng maraming blessings na sa akin. Amen? Kahit na magbisita lang ako sa mga governors, offices, hindi na lang ako kailangan magiging governor, basta just give me blessings like Joseph. Amen? And saan natin hihingin? Every time we attend mag-praise and worship dito, we'll ask that. Bisyo na hindi nakarinig yung katabi mo. Baka titingin sa mukha mo, ambisyosong tao. Siguro lang mungin. Secret. Tulad sa ginawa ni Hannah sa 1 Samuel chapter 3. Sabi ni Eli, ano kayo? Lasing? Sabi ni Hannah, no, my Lord. I'm not drunk. I am asking something. After a year, binigay sa Panginoon kay Hannah. Bumalik siya kay Eli, sabi niya, my Lord, did you remember me, the woman yung sabi mo na lasing ba? Tinanong mo ako yun. Alam mo, yung hiningi ko, binigay sa Panginoon. Balik ako ngayon. Papasalamat sa Panginoon. Ibig sabihin, kung malaki ang amount, huwag mo ipalinig sa mga Panginoon. Dahil in the Bible, there are two teachings, the giving and the receiving. Acts 6:36, giving. Matthew 25:27, receiving. Kailangan din tayo mag-receiving. Amen?
para magiging kapital natin sa business. Lord, bigyan mo ako ng business. Saan natin ito hingin? Every time we attend the prayer meeting, every time we see the chaplet, every time we see the rosary, isabi natin, this is one of my intention. Amen? And that's why ang pare, inanyan ang bread, para ang lahat ng mga Katoliko tumitingin. Anong ginawa sa ibang Katoliko na hindi charismatic? Hindi tumitingin at tinitingnan ang sapatos. Pagkanyan sa pare, tumitingin, wala na siya nakita. Di ba? So, ginaganyan para magiging focus. Jesus be the center. At doon natin isabi sa Kanya ang ating mga problema. And we believe that ito ang buhay ni Joseph. Sa kanyang kahirapan, always communing with the Lord. Lord, bahala na kayo sa buhay ko, Lord. Ito ba ako sa ginagawa niya? Ngunit the Lord, feel compassion to Joseph. Sabi ng Biblia, naawa ang Panginoon sa kanya. Sinamahan siya palagi sa Panginoon. Amen? So sa gabing ito, as we end this in prayer, hingin natin ang ating gitarist, awitin natin ang awit na ang ating gitarist will as in our contemplation, let's put ourselves in the presence of the Lord as we sing the song, Lead Me Lord. So as we hear the sound, let's make this song our prayer, that the Lord will lead us into the green pastures and to the springs of waters blessings. According to Psalms chapter 23 verse 1 says, na sana the Lord will guide us into the fountain of blessings. Diba, yung remember natin si Hagar, iniwan niya si Ismael, then naubusan na sila ng water. Hanap-hanap siya ng fountain, wala siya nakita. Looking for a fountain, none. So iniwan niya 100 meters, umiyak si Ismael, narinig sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, Hagar, kunin mo ang bata. Dahil gawin ko rin siyang ama sa maraming mga bansa. So dahil sa utos na ginawa ng Panginoon ani Hagar si Ismael. And according to the Bible, the Lord opens her eyes, and Hagar saw the fountain of living water. So, hanap-hanap tayo ng blessings, hindi pa natin nakita. But when the Lord open our eyes, nandiyan lang sa tabi natin. Magsabi, gusto mo kapital, 5 million? Nandiyan lang pala sa katabi mo eh. Oh. Kahit saan na tayo kapunta, tips, message sa ibig, sa ganyan. Wala din tayong nakita. Oh. But when the Lord opens our eyes, like Hagar in Genesis chapter 15, then makikita natin ang fountains of blessings. Amen? Like Joseph na ginawa sa Panginoon. Sa gabi ito, manalangin ako sa Panginoon na ginawa ng Panginoon kay Joseph, gawin rin niya sa isa't isa sa inyo ngayong gabi. Amen? So, as we contemplate this message of how good is the Lord to Joseph, to Hagar, brothers and sisters, we will ask the Lord His mercy for more blessings. Lead me, Lord. Lead me by the hands and let me see the rising sun. Forget all the pains that I may bring. There's no other hopes that I can lean upon. Lead me, Lord.
ang nangyari kay Joseph, mangyari rin sa amin na naririto sa gabi ito. Panginoon, ibigay mo sa amin ang virtue na binigay mo kay Joseph, na kahit sa mga pangyayaring masama sa kanyang buhay, patuloy mo siyang sinubaybayan at pinadama na hindi mo siya pinabayaan. Sa oras na ito, guide us na the blessings that Joseph enjoyed will also be given to each one of us by the power of the Holy Spirit. We know, according to the message tonight, that all these evils that happen to us, in your divine providence and your goodness, mysteriously, you can turn it into good for the good and the glory of your name and for your church. With the intercession of Mama Mary and Santa Faustina, I bless this community that you will open the windows of heaven, loving Father, and pour out the blessings to each one who are here, and allow your Holy Spirit to minister so that you will continue to use them as an instrument in bringing souls back to you and to your church. Bless this community, loving Father, and also all the members who are not here. Give the revival na sana magpatuloy, Panginoon, ang kanilang commitment to continue to serve you, loving Father. Pagpadama sa iyo that you are the priority, the number one in our lives. You are my life, tayong lahat.